Hello guys! So yun, muli nagbabalik po Ken Pacho Vlogs. Matagal-tagal din pong hindi nakapag-vlog. Siguro last 10 months ago pa yung huli kong upload dito sa YouTube. Yun yung Motorista Endurance Challenge, Nueva Ecija. At ngayon, muli tayo nagbabalik at meron pa akong tawag sa inyo mga kaibigan ko. Yan, kapiga. Yan, dahil lang hiling na rin yan yung pagmumotor. So, kapiga. Gaspol. Yan. So, ayun, mga kapiga, kitang-kita nyo naman sa title kung ano ang topic natin ngayon. So, bago ang lahat, intro, pasok! So ayun guys, no, mga kapiga, as you can see sa channel, ang tatalakayin natin ngayon is paano or ano ba ang dapat gawin, ano ba ang dapat isipin bago ka sumali ng endurance or paano ka sasali sa isang endurance. Okay, so bago ang lahat, ano nga ba yung endurance? Sa pagmumotor kasi maraming uri mga kapiga ng endurance. Okay, may takbuhan, syempre di natin kahit sumali doon at medyo palaki tayo. Okay, sa motor tayo, sa motor. Okay, ang topic lang natin sa motor. Ang endurance kasi sa pagmumotor is yun yung magdadrive ka ng hundreds of kilometers with allotted time. So yun yung pinagkaiba niya sa long ride. Okay, so sa rides kasi, ayan, sa mga magtutropa, mga club members, yan, pag nagkaya ng ride, dun kasi wala kayong hinahabol na oras. Kahit gaano pa kalayo yan tatakbuhin nyo, kahit mag north loop pa kayo, pwede kayo magstay dun sa pupuntahan nyo dahil nga libot ang ang ginagawa ninyo. Kumbaga talagang chill. Okay, although ganon din naman sa endurance. Okay, endurance is not a race, it's a challenge. Okay, challenge yun saan? Sa sarili mo. Okay, paano ko nasabing challenge yan sa sarili mo? Ang una kasing tanong dyan, i-challenge mo yung sarili mo na kaya mo mag-drive ng malayuan. Okay, sample, 300 kilometers, 500 kilometers, 400, 550, 600, 650, 700. Yan. Depende sa nagpapalaro kung gaano kalayo yung iikutin or yung tatakbuhin ninyo. Okay? So, ganun ang endurance. So, shoutout po pala sa mga batikan ng mga enduro riders dyan. At saludo po sa inyo. Yan. So, mabalik tayo. So, ano ba ang dapat mong isaalang-alang bago ka sumali ng endurance? First, yun nga, dahil challenge siya sa sarili mo, sinabi ko kanina. Tanungin mo yung sarili mo kung kaya mong tumakbo ng matagalan any weather. Bakit any weather? Kasi pag nag-start na ang endurance, ulan, kunwari nag-start kayo ng maaraw, umulan man sa daan, walang tigil yan, guys. So dapat ready ka, may kapote ka, ganyan. Doon papasok yung mga, mamaya pag-usapan natin yan. So yun, any weather dapat. Okay, kasi may nasubukan na rin akong endurance na talagang maulan talaga sa simula. Okay, although hindi naman totally start na start, pero wala pang 100 kilometers yung natatakbo, umulan na. Okay, so yun. Pangalawa, kailangan alam mo sa sarili mo na kaya mong tapusin. Okay, hindi yung sasabihin mo lang sa una, kaya yan, mukha lang malapit. Okay, pero doon ang kalaban nyo mga kapiga, yung sarili nyo. Okay, bakit? Kasi darating ang point na malayo ka na pero ang layo pa. Okay, so kalaban mo yung sarili mo doon, tatanungin mo yung sarili mo, kaya ko pa ba? Okay, so yun, based on my experience, yun lang naman
Kaya importante, dapat alam mo yung gagawin mo or alam mo yung sasalihan mo. Okay, so yun ang endurance. So basically, ang endurance, malayo ang takbuhan ng motor yan, ikaw ang magdadrive, tapos dapat maka-finish ka within allotted time. Okay? So ano yung mga dapat i-ready pagka sasali ka na sa endurance? So first, syempre, sarili mo. Okay? Lagi mong tatandaan sarili mo muna. Bakit? Kasi kahit may motor ka na naka-ready dyan na pang endurance mo, mapa all stock man yan o kargado, o may karga nga na tinatawag nila, eh kung hindi buo ang loob mo na sumali sa endurance na yon, eh wag na, kasi baka madisgrasya ka lang. Okay, mindset ba, dapat naka-ready sa utak mo na kaya mong tapusin. Okay, kasi from there, dun na magtutuloy-tuloy yan eh. Ngayon, dun, depende na lang sa sitwasyon sa daan kung matatapos mo talaga yung challenge. Pero alam mo sa sarili mo na matatapos mo yung endurance. Okay? Kasi syempre, hindi naman porket sinabing buo na yung loob mo, eh, matatapos mo na yung challenge. Kasi pwede kang masira ng motor. Diba? Okay? Yung mga ganon, ayoko na sabihin pa iba kasi medyo pangit na eh. Okay? So yun. Syempre, pangalawa, doon na papasok yung motor. Okay? Kasi pagka sumali ka ng endurance, dapat, kung ready ka, dapat ready rin yung motor mo. Okay? Ano ba mga nire-ready sa motor na yan? Okay? So, dapat unang-una, well-maintained. Pag sinabing well-maintained, bago ka sumali, eh dapat okay yung langis mo, lahat ng uri ng langis, kung ano pa langis ang ilalagay sa motor mo, engine oil, gear oil, o kung ano pa man yan. Okay? Yan, dapat well-maintained dyan. Yung alam mo yung tipo na pagka sumali ka sa isang palaro, eh alam mo na may bala ka. Okay, so ibig sabihin, simulan natin kasi ako ganito ginagawa ko eh. Bago ako sumali ng endurance, ang una kong gagawin, kasi syempre hindi ko naman na first time, so alam ko na kaya kong tumapos. Okay, so ang gagawin ko na lang, i-ready ko yung motor ko. Ang una kong gagawin, change oil. Okay, kahit ano pa yan, kahit ang natakbo pa lang yan eh, yung from huli kong change oil, eh kahit ang natakbo pa lang yan eh nasa 500 ganyan or 600. Basta ang ginagawa ko palagi, bago ako tumakbo ng endurance, change oil. Okay, number 1 yun, change oil. The next, gear oil. Dahil lang gamit kong motor ay PCX 160, pinapalinis ko rin yung panggilid ko. Yan, mga importante yan. Tapos titignan ko yung bola, kung dapat bang palitan. Yan. So yun dahil scooter yung gamit ko. Pero syempre kapag di cambio yung gamit yung motor, eh tignan nyo rin yung mga sprocket nyo, kung okay pa ba yung ngipin, yung chain, yung makina nyo, check nyo. Yan, lalo na sa mga kargado. Yan, kumaga well-maintained dapat yan. Yung mga nabanggit ko na yun kasi yung mga karaniwang ginagawa na maintenance sa isang motor. Ano pa ba? Yung gulong, yan. Baka nakalimutan ko. Comment down below na lang kung ano yung nakalimutan ko kasi syempre, maraming kailangan. Kumbaga, pagdating na lang dun sa event or pag may endurance akong sasalihan, dun nagagawa ko lahat ng dapat kong gawin. Okay. So yun, balikan natin, change oil, engine oil yun, gear oil, yan, panggilid, kung scooter ka, sprocket set mo kung naka-decambio ka, yan, ano pa ba mga binabago or inaayos, basta lahat ng pwedeng ayusin, kumbaga maintenance ng motor mo, ayusin mo. Then after that, dun pa lang papasok yung mga necessity or yung kailangan mo pagtatakbo ko sa endurance. Okay? Syempre, gulong. Chine-check yan. Yung gulong dapat, if I'm not mistaken, 80% up dapat or 75. Basta nandun sa range na yun. Dapat yung tread life nung
gulong mo ay hindi bababa doon. Kasi pag bumaba doon, hindi ka papatakbuhin ng organizers. Okay. Then after that, ilaw. Okay. I-check yung ano mo, yung ilaw mo. Yan. So, headlight, signal light, yan, tail light, basta lahat ng ilaw. And then, dun papasok yung sa auxiliary. Okay. So, ako, ina-advise ko na maglagay kayo ng auxiliary light. Okay. Pero, sa tamang paraan. Yung tamang paraan, which is yung dapat nasa pasok sa LTO guidelines. Which is, correct me if I'm wrong na lang po ayun, hindi naman po ako perfecto, pero sa pagkakaalam ko po at yung huli kong nabasa, and kasi nakita ko kahit kila Kernel Busita, and shout out po ARSAP, ang tamang paglagay po ng ilaw natin, auxiliary light, is below the handlebar. Okay, hindi po sinabing headlight below the handlebar. Okay. Tapos 2 auxiliary lights. Tapos hanggang 6 bulbs each. Okay. So dapat kabuuan meron kang 12 bulbs pero tig-6. And bawal po sila magkadikit. Okay. Yun ang nabasa ko. Okay. Pero syempre, basta ang number 1 dyan, 2 auxiliary, tapos tig-6 na bumbilya. Okay. Okay. So, lahat po ng magre-react ng negative dyan, wag po kayong magalit. Okay. Mas maganda, check nyo na lang po sa LTO. Yun po yung pagkakaalam ko. Okay. So, kung mali po ako, comment down below po para malaman ko din. Okay. So, yun. Next, ano pa ba? Side mirror. So, yun. Basta lahat ng LTO guidelines sundin natin. Okay. Tambucho. Okay. Sa pipe naman, ang hindi nila talaga binabayagan ng open pipe kasi talaga maingay. Pero yung mga silent killer, ganyan, basta pasok sa decibel, goods naman. And syempre, drive at your own race. Sa motor mo nakakabit, lahat ng pinagkakabit mo dyan. Okay? Ano pa ba? Ano pa yung mga dapat natin ready? Next, gasoline. Syempre, hindi tatakbo yung motor mo kung wala kang gasolina. Kadalasan ang ginagawa, bago pa lang dumating o pumila dun sa may checkpoint, sa may grid, dapat full tank na yung motor mo. Okay? So, yun. And syempre, budget. Budget sa gas, food, tulugan if malayo sa venue nyo, ay sa bahay nyo yung venue or yung grid. And syempre, emergency fund. Yung emergency fund, yan yung pagka nasiraan ka, kasi didepende yan sa pagpapatakbo mo minsan, kahit ako aminin ko, minsan sinasaniban din ako ng ng anlipiga yan. Pero syempre, always mag-iingat. Okay? Drive at your own risk. So yun, sabi nga, may kasabihan tayo, magmaneho ka ng naayon sa kaya mo. Huwag ka sumabay kung di mo kaya. Doon ka lang mas maaksidente. Okay? And ano pa ba? May nakalimutan? Wala naman na siguro nakalimutan. Kung may nakalimutan po ako, comment nyo lang po sa baba para pag may nakanood ng vlog na to na mga gustong sumali ng endurance, mabasa rin po nila. And if may mga correction man po, may mali ako nasabi, comment nyo lang din po sa baba para at least I will take this positive comment kasi syempre ma-aware ako kasi yun. Okay? Okay guys, so tapos na tayo sa motor. Ngayon next punta tayo sa sa paano tayo magiging safety. So dun papasok yung ating mga gears. Okay? So first, galing from baba pataas tayo. So riding shoes, riding boots,
Kung wala naman nun, pwedeng rubber shoes basta mas mataas sa hindi ko alam kung anong tawag doon, basta may buto dyan, yung makakapamong buto. Yun, riding pants. Kung walang riding pants, pantalon ka, tas lagyan mo ng knee pads. Mag knee pads ka. Okay, suot ka ng knee pads. Yun, pwede na yun. Taas tayo ulit. Riding jacket. Yan, yung riding jacket na tinatawag, yun na yung may mga same sa riding pants na may mga naka-ready ng nakalagay na protector ba. Yun, so yung meron na sa elbow, meron sa chest, meron sa likod, yun. Kung wala naman, pwede kayo mag-jacket tapos bili ka ng elbow pad. Actually, pagka bumili ka nga nun elbow pad kasama na yung knee pads. Ganun yun pag bumili, yung net, yun. Pwede na yun. Pero, mas maganda kung meron kang chest pad tsaka sa likod kasi hindi mo alam yung mangyayari, diba? May nabibiling ganun, yung black lang siya. Tapos see-through nga yun Tapos meron na sa elbow, kompleto na chest, likod. Yun. Then after nun, sa helmet, full face hanggat maaari. Full face, modular, yan yung gamitin nyo. Para sure. Kasi kung mag-half face ka, delikado pa rin. Okay. Yun. So yun ang mga kailangan yung i-ready pag sasali kayo ng endurance. Okay. Balik tayo, yung sarili mo, yung motor mo, and syempre yung mga safety gears. Okay? And ano ang kailangan tandaan pag sasali ka sa endurance? Number 1, actually nalilito nga ako dito kung ano yung rule number 1 pero ang alam kong rule number 1, bawal mamatay. Okay? Bawal mamatay. So paano mangyayari yun? Mag-ingat ka. Katulad ng sabi ko kanina, mag-drive ka ng naaayon sa kakayahan mo. Huwag ka sumabay sa iba na malalakas nga, hindi mo pala kaya, madidisgrasya ka lang. Then, ang totoong finish line is sa ating mga tahanan. Okay? Lagi natin tatandaan na may naghihintay po sa atin, na mga nagmamahal sa atin, na pinayagan tayo sumahal sa endurance. So, dapat bigyan natin sila ng assurance na tayo ay babalik. Okay? Kasi pinayagan na nga tayo di ba? Minsan mahirap magpaalam di ba? Ng mga Commander-in-Chief, 5-star General, mga superintendent natin dyan na mga bossing, pag pinayagan tayo, syempre nagtiwala sila. Okay? And ang kapalit nun, mag-drive ka na maayos, huwag kamote, yan. Okay? And maging mabait tayo sa daan. Na sabi ko na ata lahat, sarili mo, motor mo, ano pa ba, safety gears, ayun. So yung mga kailangan tandaan, yan, yun lang naman so yun, lagi nyo lang tatandaan mga kapiga na kapag tayo ay nagmumotor, lagi tayong defensive driving. Okay, so yun lang. So sana nakatulong po itong video na to sa mga gustong mag-endurance. At saka pala, ayun, syempre, tip ko lang kapag baguhan kayo sa endurance, sumali kayo sa mga malapit muna sa inyo sa venue. Okay? Why? Kasi the more kasi na mas familiar ka sa lugar, okay, mas alam mo na mas makakatapos ka, mas magigauge mo ngayon. Isipin mo familiar ka ng lugar tapos hindi mo pa matapos, what more pa sa hindi mo alam na lugar. Okay, yun lang. Para sa akin to, tip ko lang. Okay, so yun, pili ka ng endurance or pili ka ng venue na malapit lang sa inyo. Okay, ibig sabihin ng malapit lang sa inyo kasi pagdating mo kasi sa grid, hindi pa naman agad mag-start yan Okay, so ano ba kasi nangyayari? Ano ba nagiging flow kapag kasali ka na sa endurance? Okay, so sabihin na natin na i-ready mo na yung sarili mo, alam mong kaya mong tapusin, na i-ready mo na yung motor mo. Okay, may nakalimutan pala ako.
Siyempre magre-register ka. Okay. Depende yan sa nagpapalaro kung magkakano. Okay, may 1.6, ganyan, may 2,000, 2,223, depende. Okay, depende sa nagpapa-event. Okay, sa organizers. So yan, sabihin natin nakapag-register ka na rin. Ngayon, di syempre pupunta ka, sabi call time, ganito, may call time, pupunta sa venue para mag-PRI. Yun yung pre-ride inspection. Ngayon, pagka nag-pre-ride inspection, ano yung mga, from the word itself, pre-ride. So bago yung ride, i-inspect muna yung ano, ikaw, lisensya mo, dapat hindi pa. So, nakarehistro ba yung motor mo? Okay? Yun lang naman eh. Okay? Sa na konektado ka na i-check. Okay? Which is yung lisensya mo and nakarehistro ba yung motor mo na gagamitin. And then, after that, puro sa motor mo na yon. Okay? Siyempre, i-check din nila kung nakainom ka. Pag nakainom ka, bawal ka mag-drive. Pare, don't drive pag nakainom. Okay? So, yan. Then, after nun, check nila yung motor mo, inspect nila yan. Yun nga, yung mga in-explain ko kanina, ilaw, yan, busina, lahat, everything, i-check nila. May checkan silang papel. Pag nag-fail ka, hindi ka makakatakbo. Or, ipaayos mo. Okay? And then, sabihin natin, smooth. Ayan, smooth yung takbo kasi sumusunod ka lang naman. All stuck ka. Wala nang question. Yan. Okay lahat, gulong, lahat. After nun, hihintayin mo yung ipaparada nyo yung motor nyo, then hihintayin nyo ngayon yung oras ng take off. So depende sa nagpapa-event kung may mga paraffol pa sila bago mag-start yung pinaka take off. Okay. So yan, pag pila mo, dun papasok yung lamang nung malapit sa venue kasi mas maganda na mas makapagpahinga ka. Okay, tipid pa yon kasi kung malapit lang sa inyo yung grid, uwi ka sa inyo, matulog ka, doon ka pa kumakain ng makakain ka ng maayos kasi kadalasan ng take off madaling araw or gabi, ganyan. So yun, kaya sinasuggest ko kanina na kung baguhan ka pa lang or first time mong sasali, hanap ka ng ng endurance or magtanong-tanong ka na endurance na malapit sa inyo. Then yung sa lugar naman, may mga nakakausap kasi ako na mga dati nang nag-endurance na sabi nila ang endurance daw talaga is, which naniniwala ako dito, ang tinitest dito is yung sarili mo, yung galing mo sa pagmamaneho and yung navigational skills mo. Kasi ruta yan eh. Yung iba dapat maaga nakakatapos pero nalilate. Bakit? Naliligaw. Yan. So wala po akong pinatatamaan dito. Based lang po yun sa mga natatanong ko, which is nung nag-i-start pa lang din po ako mag-endurance. Which is ang tinitest nga daw po dito is yung galing mo sa pagdadrive, kung gaano ka katatag, and yung navigational skills mo. Kasi syempre may ruta yan na susundan natin. Syempre pag naligaw ka, mapapalayo ka, di ba? So yan. So nabanggit ko na ata lahat. Ayun. So syempre after pala nun, balik tayo dun sa kung ano yung nagiging flow pag endurance. After nung makapagpahinga ka or kung malayo ka sa inyo, sumali ka nga sa malayo, nag-hotel ka, ganyan. Yan. Balik ka sa grid, hintayin yung take-off time. Pagka take-off nyo, doon na mag-start. Okay? Doon papasok sa isip mo or mararanasan mo, lalo na pag bago ka, mararanasan mo, ewan ko based on my experience, naranasan ko nung bago pa akong mag-endurance. First time ko mag-endurance na. Bakit ganun? Nakaka 250 kilometers na ako, ba't parang kalayo pa? Kalahati pa lang natatakbo ko. So ibig sabihin ganun ulit yung layo ng tatakbuhin ko. Ganong mga tanong. Kaya dun papasok sa sinasabi ko na tanungin mo yung sarili mo kung kaya mo. Okay? Yan. So ayun lang guys, mga kapiga. Lahat po ng sinabi ko dito is based on my experience, based on my knowledge. Kung may mali man po ako nasabi, comment nyo lang po sa baba para maging aware din po ako. Kasi
as kapwa rider, mas maganda na ibibigay natin yung knowledge sa lahat. Okay? Kasi alam ko may mga rider dyan na gustong sumubok ng endurance pero hindi alam ang gagawin. Okay? So, yun lamang po. Muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Ken Pachi Vlogs. Ito po ang pagsisimula ulit natin after 10 months. So, subaybayan nyo po ang aking channel. Please, subscribe na rin po kayo. Like, comment down below kung may gusto nyo sabihin. And kung gusto nyo magpa-shoutout, ayan, comment nyo lang po sa baba para sa next video natin, mas-shoutout natin. Okay? Then, pwede nyo rin po i-click ang notification bell para sa mga next videos natin ay updated kayo. So, yun naman po. Maraming salamat po. God bless to all and ride safe. Okay? Peace out.